Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ito. May dalang maliit na planggana na may laman tubig at bimpo. "Hands up, baby." Utos nito. "Ako na? Baka lalo kong lagnatin." Mahina akong sabi dito. "No, ako na. Besides kung nahihiya ka." "Wag na, nakita ko na naman na yan lahat. Kaya, what's the sense?" Sabi nito na tinulungan na akong hubarin ng aking titig na naman ito sa aking katawan kaya naman nahihiya ako itong tinakpan ng aking mga kamay. Huwag ka kasing tumitig dyan." Sit ako dito nang makitang tila naglalaway ito sa akin na parang nais na nitong sunggaban. "Bakit kasi ngayon ka pa nagkasakit?" Reklamo nito. Pinalitan nito ang aking damit. "Ayos lang ako," sabi ko dito. Ramdam ko kasi ang tila magnet na nag-uugnay sa amin dalawa. "Nilalamig ka pa?" Tanong nito. Oo." Sagot ko. Nagulat pa ako nang tumayo ito at itinabi ang planggana. "Umusog ka dun sa gilid." Utos nito. Nagtataka naman akong umisod sa gilid ng kama. Mukha naman pang doble ang kama na kinahihigaan ko. Yung kama nito ay ganun din kalapad. Hindi na ako nagulat nang tumabi ito ng higa sa akin. Sa mga pahalik nito sa akin kanina ay hindi ko na kinakailangan pang magulat dahil malamang ay may binabalak na naman ito sa akin. Lalo na ngayong tinawid na nito ang bawal at lalo ngayon na solong-solo na ako nito. "Hawa kita." Reklamo ko dito. "I don't mind. Minsan lang ako makapag-chancing sa'yo kaya lulubos-lubusin ko na." Sagot nito na nagpakilig sa akin ng slight. Ibig sabihin kasi may crush din ito sa akin. Kaga, crush daw. Ano ka bata? Tsaka may pinapalaki yan, di ba? Tuya ng aking isip. Nang maisip ang pinapalaki nito ay bigla akong nakonsensya sa nangyari kanina. Malinaw na pagtataksil kasi ang ginawa namin kanina. "Tigilan mo nga ako. Itulog mo na yung mga hirit mo. Isipin mo yung pinapalaki mo. Hindi mo matutuwa na may kayakap kang iba, no?" Sabi ko dito. Pwede naman ako mag-shortcut. Dinig ko na sabi nito. Hindi ko na inintindi pa dahil hinigit na ako nito upang mayakap ng mahigpit. "Hoy!" Mahinang sabay ko dito nang muli na naman itong pumisil sa akin. Ungo lang ang naging sagot nito. "Yang kamay mo?" Kinurot ko pa ito sa balikat. Naguguluhan na ako sa mga ikinikilos nito. "What? Ginawa na naman natin to kanina sa labas Reklamo nito. "Ikaw matanda sa ating dalawa. Dapat alam mo ang bawal. Hindi naman kita nobyo pero nahawakan mo yung ano ko." Sit ako dito. Nakita ko ang bahagyang pagngisi nito. "It's your fault, baby." Sagot naman nito. "Paano ko namang naging kasalanan, Aber? Di naman kita inutusan na halikan o hipuin mo ang hindi mo dapat na hinihipo." Pabulong kong rant dito. "You let me see this and this. Sa tingin mo, anong mararamdaman ko?" Natameme ako sa sinabi nito. "Pwede namang kalimutan mo na lang nakita mo. Tsaka di ba nangako ka na magiging lihim sa lahat ang pagkakakita mo sa ano ko?" Mahina ko pa rin sabi dito. Mahirap nang marinig ng dalawang lalaki at baka isumbong ako. Muli kong naramdaman ang paglalakbay ng kamay nito. Maya-maya ay naramdaman ko ang pagbangon nito at dala na nga ang gamot na ipinaiinom nito sa akin. "Here, drink this." Sabi nito na iniabot sa akin ang gamot na agad ko namang kinuha. Ang bala ko ay iupunin ko lang ito sa bibig at idudura later. Ayoko kasi talaga ng lasa ng gamot kahit noong maliit pa ako at kahit ngayong dalaga na ako. "Siguraduhin mo na iinumin mo yan. May parusa ka sa akin pag nalaman kong hindi mo iinumin yan." Banta nito. Dahil nga likas na ayaw ko sa gamot ay pilit kunwari na nainom ko na. "Open your mouth." Sabing bigla nito. Hindi ko napaghandaan ang ganoon. "Nainom ko na." Sabi ko dito at hindi ko alam kung saan itatago ang gamot. Wala pa naman din ang tubig. Akma kong kukunin ang tubig mula dito nang inilayo na nito. "Open, baby. Didn't I warn you? Now, open." Sabi nito. Ayaw dumikit sa ibabaw na bahagi ng aking ngalangala ang gamot. Dumikit pa ito sa mismong dila ko. "Iinumin ko na naman talaga Sumabit sa dila ko. Ba't mo nga yung tubig?" Sabi ko dito. Alam kong duda ito pero iniabot pa din ang tubig sa akin ngunit sadyang hindi ko malunok ang gamot. "Just make sure na iinumin mo, baby." Sabi nito na inaabangan na malunok ko. "Nalunok ko na. Higa ka na dun." Sabi ko dito. Kahit pilit na hinahanap niya sa aking bibig kung saan napunta ang gamot.
Ngumito ito sa akin. Siyempre ngumiti din ako ngunit natigilan ako ng mapuna ang tableta na ngayon ay nasa harap ang ngipin ko na. Marahil ay lumabas nang magsalita ako. So, anong paliwanag sa gamot na nasa ngipin mo? Nakataas ang kilay na tanong nito. Hindi ko kasi kayang lumunok ng gamot eh. Tsaka gagaling naman ako kahit wala yan eh. Reklamo ko. Kung halik lang naman ay paparusan nito sa akin ay ayos lang. Nanamnamin ko na lang ang tamis na dulot noon sa akin. Prepare yourself for your punishment. Sabi nito na pumunta sa higaan nito. Malakas ang kabog ng aking dibdib sa kaba. Iniisip ko ay kung ano ang parusa nito sa akin. Puno ng kaba ang aking dibdib lalo na nang makita kong nagubad ito ng damit at sinampay sa may mismong kama nito. Napalunok ako nang makitang makisig nitong katawan lalo na ang abs nitong tila sinasadyang ipa-preview sa akin. Mukhang masarap himasimasin at pisil-pisilin ngunit alam kong may kasalanan ako ngayon. Anong ginagawa mo? Mahina akong tanong dito. Naguhubad? Sagot nito na parang wala lang. Hoy, nandito kaya ako? Tila na-alarma kong sabi dito. Hindi pa ako ready makakita ng live porn. Kahit pa dead na dead ako, dito ay hindi pa naman sumagi sa isip ko na makitang itinatago nitong Armalite. Bakat na bakat susuot nitong boxer ang malaki at matagas nitong Armalite. Napalunok ako ng ilang ulit. Hindi ako sure kung ready na ba ako kung tuluyan ng ma-reveal ang laki at ang haba ng Armalite nito. Like what you see? Tanong nito. Paano kasi doon talaga ako nakatitig? Parang galit na galit kasi ang alaga nito sa haba ng alaga nito ay malamang nasa 9 inches or 10. Kumusta ang talong? Kung itatabi dito o kaya ang pipino? Buhay pa kaya ang mga nadaanan ng Armalite nito? Mga katanungan na parang alam na din naman niya ang sagot. Bakit ka ba nagbaboxer dito sa loob? Yun ang namutawi sa aking bibig. Diyos mio Marimar, parang may mali sa tanong ko. So, sinasuggest mo ba na hubarin ko ng boxer ko dito sa loob? Pilyong tanong nito at umakmang ibababa na ang boxer nito. Sandali! Oh my gosh! It's not what I meant! Halos pasigaw ko sabi dito na lalo ikinatawa ng Hudyo. Alam kong alam nito na iba ang aking ibig sabihin. Tila na-excite ako makita ang alaga nito. But not now. Baka mahimatay ako. Hoy, kayong dalawa dyan! Kung ang pinag-iingay nyo dyan ay pinag-uungol nyo na lang, mabuti pa. Malapit na akong makarating sa alapaapi. Si Yael na dinig nilang hinampas ni Jam. Sure pre, wait lang, hindi pa ready sa Ella eh. Balik sigaw ng gago. Hala, biglain mo pre, para hindi na makaangal. Sabat naman ni Kuya Dos. Mukhang mga bugaw din ang dalawa. Sige pre, gagawin ko yan. Sabi naman ng lolo ko. Isa, baliw ka, hindi kita boyfriend no? Sabi ko dito nang makalapit ito at tumiga sa tabi ko. Bakit? Hindi naman kailangan maging tayo para magubad ako. Kagabi gusto kong magubad na matulog pero dahil nandyan ka nagtiis ako. Pero ngayon, nakita ko na naman ang lahat-lahat sa'yo. Bakit pa natin kailangan magtago? Kaya naman kitang panagutan. Sabi nito na pumikit na. Sayang naman di ba? Akala ko pa naman makikita ko ng Armalite nito. Naramdaman ko ang paggapang ng kamay nito sa garter ng aking shorts. Hoy, Rafael! Mahina akong saway dito. Shit, hindi ko kaya. Bulalas nito na ikinagulat ko. Ano kayang problema nito? Anong problema mo? Taka kong tanong dito. Ella, mananahimik ako sa nakita ko kaninang umaga. Sabi nito. Salamat naman kung ganun. Sagot ko dito. Pero may kapalit. Dagdag nito na ikinatigagal ko. Di naman siguro nito hihingin ang aking puri. Anong kapalit? Tanong ko. Kinakabahan na ako. Allow me to taste you. Sabi nito na ikinalaki ng aking mga mata. Of course, alam ko kung anong ibig sabihin nito. Bigla akong naisara ang aking mga hita sa sinabi nito. Paano kung ayoko? Umusod ako ng konti. Dahil mapipilitan akong angkinin ka ngayong gabi. Sabi nito na lalong ikinabasa ng kanyang utak. Ikinakaba. Pati utak niya kinakabahan na din. Joke naman di ba yung sinasabi mo? Diba? Tanong ko. Umaasa kasi ako na sasabihin nito na joke lang pero nanatiling seryoso ang mukha nito. Mukha ba akong nagbibiro ngayon? Sabi nito na lalong nagpatindi ng aking kaba. Baka masakit yun. Mahina akong sabi dito. Ang alin? Tanong nito. Yung pagkain.
Naiyang sabi ko dito. Oo, bastos ang aming pinag-uusapan. Kasalanan ng Linda ang lahat ng ito. Kung hindi kasi ito nag-camping sa loob ng aking panty, di sana nito makikita ang aking mga tinatago. Di sana safe pa rin ako dito dahil mas sanay akong masungit ito at tila lolo ko na minopost na. Unlike ngayon na pagkalandi-landi ng Hudyo. Namulang aking pisngi na maalala ang ginawa nito sa akin kanina sa labas kung saan muntik pa kaming mahuli. You wouldn't know until we will try it. Sagot nito. Dahan-dahan itong pinapatakan ng halik ang aking leeg. Nag-iwan ng kilabot sa aking kaibuturan ng ginagawa nito sa aking katawan. Tila may gusto pa akong maramdaman sa mga sandaling ito. Alam kong anuman ang mangyayari ngayong gabi ay isang alaala na hindi ko malilimutan kahit na kailan dahil alam ko na maaaring bukas ay mag-iiba na naman ang ihip ng hangin at muli na namang magbabalik sa dati ang aming pagtrato sa isa't isa. Baka bukas bumalik na naman ito sa paghihintay ng babaeng pinapalaki nito. Sinimulan na nga nito ang gustong gawin sa kanya kaya naman napapaungol siya at pabiling-biling ang ulo. Ella! Ella! Gising, Ella! Baby, gising! Dinig kong boses nito kaya napadilat ako. Nasa harap ko ang nag-aalalang mukha ni Rafael, Yael, Dos, Wenny at Jam. Parang umiyak na nga ang mga ito. Mabilis akong niyakap ni Rafael. Damn it! You scared the hell out of me! Sabi nito. Ano nangyari? Ngayon lang nag-sink in na nangyari sa akin. Panaginip lang ang nangyaring kainan. Panira ng panaginip ang mga ito. Kasi naman, Beshi, umuungol ka ng umuungol. Ang taas pa naman ang lagnat mo. Kanina ka pa ginigising na Rafael. Ani Jam, Diyos mio Marimar, kung alam lang ng mga ito kung bakit ako umuungol. Dalhin ka na namin sa ospital? Tanong ni Dos sa kanya. Hindi na kuya, maayos na naman ang pakiramdam ko. Sabi ko sa mga ito. Sigurado ka? Wala bang masakit sa'yo? Tanong ng lolo nyo. Kung alam mo lang lolo, naku nakarating ka na sa himaya sa aking panaginip. Tirik na tirik ang mga mata mo kagaya ng pagkakatirik ng Armalite mo. Napangisi ako sa naisip. Nakita ko na naman ang pagkakunot ng noo ng mga kasama niya sa aking ginawi. Marahil ay nagtataka ang mga ito sa aking ginawang pagngiti. What? Darn it, you're creepy! Usal ni Yael na tila nahintakutan. Hinampas ko naman ito ng mabilis. Natatawa lang ako sa inyo. Para kasi kayong ewan. Ayos lang ako, promise. Sabi ko na itinaas ko pang aking kanang kamay. Mukha pa ring duda ang mga ito. So, pwede na kami ulit matulog? Tanong ni Wenny. Pwede, Besh. Para namang matutulog kayo. Biro ko sa kaibigan. Pinisil naman ni Kuya Dos ang aking ilong. Alaga ka na nga. Pwede ka nang pitasin. Alam mo na ginagawa namin eh. Biro ni Kuya Yael na ikinatawa ko lang. Matagal na akong dalaga, no? Hirit ko pa. So paano matutulog na kami, Besh? Ani Jam na akbay na ni Kuya Yael. Magulo din ang sitwasyon ng kaibigan ko ngunit alam ko na ayos na ito kay Kuya Yael. Sigurado ka, Kuya? Tulog lang? Pilya kong tanong dito. Balo, tabihin mo na yan pre, para mabilis mong magigising pag muli na namang umungol. Sabi ni Dos bago kami iniwan. Kapwa kami tahimik at nagpapakiramdam ang dalawa. Para tuloy gusto ko itong dambahin, ngunit nagpigil ako. Salamat at panaginip lang ang kanina dahil kung totoo yun ay mahirap na. Baka lumagpas pa kami sa bawal. Let's go back to sleep. Sabi nito na hindi naman kumilos upang humiga bagkus ay nanatili itong nakatitig. Bakit hindi ka na mahiga? Tanong ko dito. I'll just watch you sleep. Sabi nito. Matulog ka na din. Sabi ko dito. Tumayo ito at pumunta sa kama nito. Kinuha ang unan at dinala sa aking kama. Move. Utos nito kaya umusod na din ako. Good night. Bulong ko bago ipikit ang aking mga mata. Good night, baby. Don't do it again. Bulong nito sa mismong gilid ng aking tenga. Ang alin? Taka kong tanong. Yung matutulog ka na matagal bago gumising. Tinakot mo ko, baby. Bulong nito. Maya-maya pa ay naramdaman ko na ang pagyakap nito sa aking bewang, maging ang mabining halik na iginawad sa aking pisngi. Kinabukasan ay nagising ako maayos na ang pakiramdam. Medyo madilim pa sa labas. Tulog na tulog pa ang katabi ko na nanatiling nakayakap sa akin magdamag.
Tinitigan ko ang bawat bahagi ng mukha nito. Mula sa tila inukot nitong mga mata, sa matangos na ilong at sa labing tila nagaanyayang dampian ko ng halik. Yung halik na kagaya nung sa panaginip ko. Natukso kong haplusin ang mga labi nitong bahagyang nakaawang kaya dahan-dahan kong iniangat ang aking kalawang kamay upang mahaplos ito. Ngunit ganoon na lang ang gulat ko nang dakmain nito ang kamay ko bago pa man iyon dumapos sa mukha nito. Early chancing ka, baby. Nakangising sabi nito na ikinapula ng aking pisngi. Huling-huli ako sa akto eh. Pero syempre, hindi ako aamin dito. May dumi kasi. Sabi ko sabay turo sa bahagi ng pisngi malapit sa labi. Go and get that dumi. Just make sure na meron. Lagot ka sa akin pag wala. Napangiwi ako ng lihim. Tila lalo pan lumala ang sitwasyon ko. Nahulog na. Sabi ko na lang. Nice palusot, baby. Sabi nito na hinalikan ako sa kamay. Sa isip ko ay natitilihan ako sa mga ginagawa nito. Tila magpo-propose na hindi ko mawari ang lalaki. Paasangan tunay ang walang hiya. Yung pangako nitong parusa hindi naman tinupad. Lalo ang kain portion ay mukhang hindi na naalala. Tapos, ito na naman ang bagong pangako nito. Gusto ko yung aksyon agad. Di naman ako nagpapalusot. Sabi ko dito. Tumagilid itong paharap sa akin at pinagmasdan ako. You grown so fast. Pero hindi ka talaga tumangkad. Sagad na ba yan? Sabi nito na bakas ang pangaasar. Inirapan ko ito. Makalait ka naman. Mas gusto ko yan mga lalaki yung maliliit na babae, no? Katwiran ko. Depende sa liit. Sagot naman ito. Meaning? Depende kung alin ang maliit. Sabi nito na isinubsob ang mukha sa aking leeg. Nakikiliti naman ako sa balbas nitong tumatama sa aking balat. God, kung naiba lang sana sitwasyon. Narinig kong bulong nito. Ano? Tanong ko dito. Nan, hindi ka na ba inaantok? Tanong nito sa akin maya-maya. Nanatiling nakayakap ito sa akin at nakikiramdam. Hindi. Ikaw ba? Tanong ko dito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nag-usap kami ng hindi nagbabangayan. Parang normal lang ang ganito sa amin samantalang kahapon lang nang may kalokohan itong ginawa sa akin. No, I want to stay hugging you till the sun came out. Sagot nito na hinigpitan ng yakap sa katawan niya. Baka naman mapisa na ako niyan. Biro ko dito. Ang higpit kasi ng pagkakayakap nito sa akin. I want to feel your mood in my belly. Sabi ng walang hiya. Nakabuka ka kasi ako at tila nakakarga dito. Ewan ko, ganoon na ang aking pwesto simula nang magising ako. Bitaw kasi. Nahihiya ko kasing akmang ilalayo ang sarili dito. Ayoko. Please, let's stay in this position. Ungot nito. Nakapanti lang ako. Bulong ko dito. I know, baby. Huwag mo na ipaalala. Ang hirap magpigil, baby. Daing nito. Napalunok naman ako sa sinabi nito. Alam ko kung anong nais nitong ipahiwatig. Ikaw kasi. Sabi ko dito. Ikaw kasi. Ayaw mo pa kong tuluyan. Natawa ako sa naisip na kagagahan sa dami ng pagkakataon nitong gapangin ako, ngunit nagpigil ito sa hindi ko malamang rason. Isang bagay ang maaaring rason na nagdudulot ng iba yung sakit sa aking kalooban. Maaaring nagpipigil ito upang hindi magkasala doon sa babaeng pinapalaki nito. Sa sobrang pagmamahal nito sa babae ay hindi nito napapansin ang ganda ko. Someday, aabutin tayo sa ganoong sitwasyon. Sabi nito. Uy, ayoko maging kabit, no? Reserve mo na lang sa pinapalaki mo yung landi mo. Irap ko dito. Naramdaman ko ang pagpisil nito sa aking dibdib. Yes, I will. Kaya ikaw, don't ever let other men kiss you the way I kissed. Sabi nito. Ay, hala, bakit? Daddy ba kita? Kuya? Irap ko dito. Daddy and Kuya doesn't touch this and don't stroke this part. Bulong nito na ikinalunok ko. Bangon na dyan, baka hindi na ako makapagpigil pa sa susunod. Di na ako sumabat, baka uminit na naman ang paligid. Madiin ako nitong hinalikan sa labi bago tumayo. Hanggang lumabas na ito ay napakalaking palaisipan sa akin ng mga kinikilos nito. Ipokrita ako kung sasabihin kong hindi ako nasiyahan sa ginawa nitong pag-pleasure sa akin. Nanatili muna akong nakatulala ng ilang minuto sa higaan. Alam kong marami ang magbabago ngayon matapos ang lahat-lahat. Ang hindi ko lang masasabi ay kung magandang pagbabago ba o makakasama. Nang makalabas ako ay pawang-tahimik ang mga kasama ko na tila may dumaang anghel. Kinakailangan na namin bumalik ng Maynila ngayon.
Sabi ni Rafael sa akin na tila galit na naman. Ah, ganun ba? Bigla naman yata. Tanong ko pero deep inside ay na-disappoint ako. Lalo at nag-uumpisa na akong umasa na merong future na sa pagitan namin ni Rafael. Oo, Ella. May nakaalam kasi na nandito kami. Ani Kuya Yael na sumulyap sa seryosong si Rafael. Eh ano naman kung nandito kayo? Tanong ko. Nagkibit balikat lang si Kuya Dos. So, sasabay ka ba sa aming paluwas? Tanong ni John. Nakakahiya naman kay Yaya kung aalis akong hindi nakakapagpaalam ng personal. Hintayin ko na lang muna siya. Sabi ko. Bigla ay naging malungkot ako. Mag-iisa na naman ako. Ngunit pilit kong pinasigla ang aking sarili. Isang makapugtong hiningang halik ang iginawa dito sa akin nang mapag-isa kami bago sila umalis. Ingat ka dito. Sunod ka agad pa uwi na Manila. Bili nito bago umalis. Mag-iingat ka dito. Sumunod ka agad pa uwi na Manila. Bili nito bago umalis. Kayo din, mag-iingat sa biyahe. Sabi ko sa mga ito na kumuway pa mga ito sa akin. Abroad feels. Para akong mababaliw dahil para akong naiiyak habang tinatanaw ko ang pag-alis ng mga kasama. Nang makaalis sa mga ito ay pumasok na ako sa bahay upang iligpit ang aking gamit. Kung ako lang naman, bala ko sanang sumunod kaya lang nakahiyaan ko naman na hindi magpaalam sa yaya ko. Kaya doon ako sa kapatid nito kinagabihan. Umabot din ang 2 araw bago nakabalik ang matanda. Nang dumating ang yaya ko ay agad akong nagpaalam na uuwi na. Madali lang naman akong nakapagpabook ng flight pabalik ng Manila. O siya, salamat sa pagdalaw. Nakangiting sabi ni Yaya sa akin. Naku Yaya, ako nga po dapat na magpasalamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito eh. Sabi ko dito. Naku, Ella, o siya, bumalik-balik ka lang dito sa amin. Namimiss ko din naman ang bahay niyo sa Manila. Sabi nito. O ano, sama kayo? Biro ko dito. Alam kong hindi na nito kaya pang bumiyahe ng malayo. Matanda na din kasi ito. Naku, kung kaya ko lang sana. O kung kaya lang sana ng tuhod ko. Baka naninilbihan pa din ako sa inyo. Hala, ayan ang sundo mo. Turo nito sa pamangkin nito na siya maghahatid sa akin sa airport. Bago pa man nakatanggi ang yaya, ay nilagyan ko na ito ng pera sa bulsa ng duster nito. Uy, ikaw talagang bata ka? Sabi nito na makita ang ginawa ko. Dali-dali akong tumakbo para hindi na nito maibalik ang pera. Marahil ay maliit na halaga lang iyon, ngunit malaking bagay na iyon para sa matandang ibinuhos ang mahabang panahon ng buhay nito. Para lang mapagsilbihan kami. Pambili niyo maintenance. Bye, Yaya. Love you. Sabi ko dito. Mukhang naiiyak na naman kasi ito. Ako man ay ganoon din. Matagal itong nag-alaga sa akin. Katunayan ay alam nito ang lihim kong pagsinta kay Rafael. Kaya tinutokso ako nito nang dumating si Rafael. Pamasahin ko po Manong Moy. Sabi ko dito sabay abot ng 3,000 sa pamangkin ni Yaya. Naku, binigyan na ako ni Chang kanina. Tanggi nito sa bigay niya. Ibalik niyo na lang po kay Yaya. Sige na ho, tanggapin niyo na. Ibili niyo ng pagsasaluhan niyo mamaya pag uwi mo. Pamimilit ko dito. Wala na itong nagawa nang bigla akong tumalilis. Di rin naman kasi masama yung mag-share kung marami ka namang blessings na natatanggap. Nang makasakay na ako ng aeroplano ay naglalaro sa isip ko magiging setup namin ni Rafael oras na dumating na ako ng Manila. Alam kong may nagbago sa amin dalawa. Mayayakap ko pa kaya itong muli? Mahahalikan? Ano na kaya kami? Mga tanong na masasagot lang oras na magkita kaming muli. Nang makauwi ay natulog muna ako which is normal. I can't drive long. Why? Dahil takot ako may kasabay sa highway. So ang nangyayari ay inaabot ako ng siyam-siyam sa kalsada. Takot akong mag-overtake at takot ding ma-overtaken. I don't fight that fear besides may driver naman kami. At hindi ko kailangan ng sakyan. I have all the time in the world. Pagdating ko kanina ay wala ang aking mga magulang. Malamang ay magkasama na naman ang mga ito na gumala. Lagi magkabuntot ang dalawa saan man pumunta ang mga ito. Saksi ako sa pagmamahal na meron ang aking ama sa aking ina. Kaya ganoon na lang pagnanais kong makahanap ng lalaki na kagaya nito. Lalaking hindi ako sasaktan at paaasahin. Bumaba ako upang kumain. Kumakalam na kasi ang aking tiyan. Medyo mahaba-haba na din ang aking tulog. Papalapit pa lang ako sa kusina ay dinig na dinig ko ng ingay ng mga kwentuhan. Kasama nilang ibang kaibigan ni Kuya sa hapag. Minus Rafael and Kuya Dom. Hey, welcome home baby. Baby ng kapitbahay. Biro ni Kuya Wesley.
Hindi ko na maalala when is the time na inumpisahan akong tawagin ganoon ng mga barkada ng kuya ko. Wala akong pasalubong sa akin. Banta ko dito na ikinatawa lang nito. So, how's the vacation, baby Ella? Kumusta si Yaya? Si Kuya Warren. Pinsan ko ito sa side ng mommy ko. Ayos naman kuya. Matanda pa rin siya. Pabarong sabi ko dito. Halangang bumalik sa pagkabata. Sabi nito na pinisil ang aking ilong. Agad akong natakam nang makitang ulam na hipon na may butter. It's my all-time favorite. Agad akong umupo at kumuha ng plato at sumubo. Masarap no? Si Kuya Yael na ikinatigil ko sa pagsubo. Yup, it's my favorite. Tumango pa ako bago sumugot matapos lumunok. Kaya pala yan ang hiniain. Si Kuya Wind na may misteryosong ngiti sa labi. Wala talagang kupas ang cooking skills ni parang Rafael. Ani Kuya Dos na kumakain din ng akmang kukuha na naman ito ng hipon. Tinapi ko agad. Akin yan eh. Sit ako dito. Tamot mo ah. Dapat bumait ka na para maligawan ka na. Sumangot ang mukha nito. Nga pala, invited daw tayo sa padespedida ni parang Rafael. Ani Kuya Yael, pero sa akin nakatingin. Guni-guni ko lang. Despedida? Taka kong tanong. Tila may biglang bumara sa aking lalamunan na parang may iyak ako. Oo, despedida. Alis na kasi ang gagong iyon. For good na ata, pa Canada. Ani Kuya Lyndon na sa akin din nakatingin. Bakit biglaan naman ata? Tsaka wala naman siyang nabanggit nung isang araw. Tanong ko na pilit umaaktong normal kahit na umaantak ng aking puso. Kunwari tuloy pa din sa pagkain kahit medyo hindi ko na malunok. Tuloy na pala talagang tatandang hindi ko makakasama ang aking iniibig. He messed up big time. Baka daw kasi hindi na niya maantay na lumaki ang kanyang pinapalaki dito kung mag-stay siya dito. Baka mabuntas niya nang wala sa oras. Hindi na niya kayang magpigil eh. Ani Kuya Win na sa akin nakatingin. Gaano naman siya katagal doon? Tanong ko. Ba't ka interesado? Di naman kayo close nun ah. Si Kuya Yael na ikinapula ng mukha ko. Masama bang magtanong? Tsaka nakasama ko naman din yun kahit papaano no? Thankful kasi hindi ako nautal. Sabagay, forever na ata eh. Sagot ni Kuya Lyndon. Alam ko na iiyak na ako anytime kaya uminom na ako ng tubig. Tumangutang muna ako. Baka daw kasi mabuntis niya yung batang-bata pa niyang pinapalaki dito. Ani Kuya Dos. So mukhang nakita ito at ang pinapalaki nito kahapon o nung isang araw. Gusto kong mainis sa lalaki. Matapos pala ang lahat ng pananansyon nito sa akin ay wala lang pala ang mga iyon sa lalaki. Ramdam ko ang kirot at hindi ko na kayang magsalita ng hindi pumipiyok. Pero kung ako si paring Rafael, tutuluyan ko na. Para diba, mabuntis ko man, kaya naman panagutan. Si Cairo. Nga lang ay hindi pa handa ang babae. Sabi ni Kuya. So ang main reason kung bakit hindi natuloy ang kasal ay dahil sa babaeng pinapalaki nito. Kung kaya naman ay mas ginusto nitong magtago sa Palawan ng pansamantala upang magtago muna. Nang tumayo na mga ito, nag-excuse na ako. Kunwari ay may tinatawagan pero agad akong pumasok sa kwarto ko at impit na umiyak. I know, I am so coward to let him know how I felt for him. So afraid of rejection at alam ko na kahit gaano katagal ang lilipas, ay ito at ito pa din ang laman ng aking puso. Nang may masimasan ako ay nagtrabaho na ako. Kung kinakailangan na i-divert ko ang aking atensyon sa ibang bagay, ay gagawin ko. Nang matapos ang aking unang ginagawa ay pinasa ko na agad. Yun na lang naman ang aking kinakailangan na ipasa this month, meaning pwede na naman ako na maglakwat siya ng matagal. I need another vacation. Yes, nagkapag-asa ako nang hindi matuloy ang kasal nito pero agad ding gumuho ngayon. Sana pala pinikot ko na nung nasa Palawan kami. Kahit sana isuko ko na lang ang Bataan o kahit ang buong Pilipinas ko para maging akin lang ito. Pero dahil duwag ako, hinayaan ko itong mawala sa akin. Ngayon, another pain awaits. Kung sana'y naging kasintapang ko si Rich upang habol-habulin ang mahal ko, baka sakaling hindi ako nagdurusa ngayon. Kasi malamang kung umpisa pa lang ay tinanggihan na ako nito, ay makaka-move on na agad ako. Hindi yung ganito na tila naguguluhan ako. Gusto ko na prangkahin ako nito. Yun bang sabihin nito na wala ng pag-asa na maging kami kahit kailan para naman makahanap na ako ng kapalit nito. I read a novel after until I read something on that book. I surrendered my virginity even if he is not mine.
Yun ang nabasa ko sa baba ng cover nito. Medyo may kalumaan na ang libro. Sa pinsan ko yun at nabasa na ng ilan, kaya na-erase na ang title. Binasa ko ang libro. Nang matapos ako sa libro, ay tila may ideya na pumasok sa isip ko. If this is the last time to let him know my existence, then I will grab this opportunity, even it will cost my virginity. Besides, I can't imagine myself giving it to other guy. I know, this is terrible but I don't care anymore. Kabado man pero sa isip ko, this is the last chance. Kung dumating man ang time na wala akong maging asawa, then I won't die virgin. At least, I did it with the man I loved.